Okay, this is my microphone. Ha? Ito na ba yun? Okay na? Alright. Ito na talaga. Okay. Okay. Alright. Prepare ka din ng isang microphone. Anyone? Kasi baka tawagin ko si Roden. Paki-prepare lang ng isa pa. Yeah, yun isang microphone. Alright. Everyone, wow. Are you living, Tagalogin ko, are you, mind ko talaga nakaset sa English, no? Palagay mo ba na binubuhay mo ba yung buhay mo? Are you living your life? No, before you answer me na para kang estudyanteng marunong ko lang malaman kung anong tama sagot doon sa tanong. Pero, hindi ito para sagutin ng tama ang tanong, kundi itama mo sa buhay mo kung ito'y ganap. So, just check. Ika nga sa English, rhetoric question, meaning, you have to answer it not by your word, get it into your subjective. Now, my question goes out. Are you living your life the way you really want it? If you are not living your life the way, when I say, hindi naman yung baka may makarinig, bakit sarili ko dapat sabihin natin sa Panginoon, look, the Lord will always say, what do you want me to do for you? So, kanina, sinabi ko din, in this life, you should know how to choose. In Tagalogin ko, sa buhay na ito, kailangan marunong kang pag pumili, mag-decide. Sapagkat hindi ang Diyos pipili para sa iyo. Kaya nga, sa umpisa pa lamang, sabi niya, there are two trees in the Garden of Eden. And then, bagamat sinabi ni Lord, a piece of advice, do not eat the fruit from the tree of the knowledge of good and evil, for the day you eat of that fruit, you shall surely die. Huwag mong kainin ang bunga mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama, sapagkat sa araw na iyon na kinain mo, ikaw ay mamamatay. Now, God can give you a piece of advice, but you are the one who will choose. So, sinabi din sa Deuteronomy, choose life or death. Now, I am asking you, you are living today on earth. Alam nyo, buti ba dito sa church, nagtatanong ng ganitong reality. So, can you receive my question? Are you living, binubuhay mo ba ang buhay mo, the way you want it, you love it, you expect it? And I'm looking forward that since nasa church kayo, alam nyo yung gusto ng inyong ama at hindi ng gusto mo. So now my question, kayo ba ay nagtitiis lang dito sa ibabaw ng mundo at sa tingin mo, sa pagtitiis mo, ito'y ginagawa mo sa Panginoon, tapos ikaw ay gagantimpalaan niya dahil nagtitiis ka? At sa ibabaw ng mundo ba, ito ba ay palaliman ng pagtitiis? Yan ang tanong na gusto kong sabihin sa inyong mga kaisipan this morning. At kung kayo ay nagtitiis, well, sinabi naman ng Biblia, mag-endure. But hindi ng buong buhay mo. Sapagkat nung nabuhay ang Panginoon, na pinipreach natin na siya ay nagtiis sa krus, that was on the cross. Pero throughout his life, first hanggang, let's say, 30 years, saka tapos may 3.5 years siyang tinatawag na ministry, mga kapatid, nagtiis siya sa latter part. Pero, binuhay niya ang buhay niya ng 30 years before sa ministry, ng kung ano ang nararapat sa kanya. Kaya, mga kapatid, buhay ba kayo? Tingnan yung mga questions ko, no?
When I say buhay, matalino naman siguro tayo naman. I'm not talking about physical breathing nyo na buhay. I am talking about, do you really live the life that you have to live? Where the Lord Jesus Christ says, I have come that you might have life. And so, Lord, I concern about your life. And the Lord says, and life, nagbigay pa siya ng qualification. And life. Now, I keep on repeating because the people, men on earth, kailangan ng repetition. Life, abundant, wow. All right. Let me become personal to you. You know, from time to time, I ask you to raise your hand because I want you to be personal whenever, even though I'm standing on the stage. Pero when I talk to you, those who would like, raise your hand because I would like to become personal. So when you raise your hand, as if we're talking together, though you are an audience right now, but when I ask you to do something for me, and I ask you to do that, you become personal to me even though I'm standing right in front of you. So now, are you listening to me? Focus your mind, please. You're sitting down there not to look at me, not to watch me, not to become a spectator. You are sitting down there because you need to absorb as much as possible what I am saying. You're not only hearing, but you must listen carefully. So, whenever I stand up, my word is about the way you live on earth. You know what? People may think about after death. I tell you, after death is already secured. But the way you live today, alam niyo ba, pag may nakikita akong malungkot, ang feeling ko, paano ba ito matutulungan? Kapag narinig ko yung mga tao kung paano magsalita, parang hindi yata nila alam mabuhay. Pag meron silang mga sinasabi, parang kumbaga sa isang train, mukhang mali yata yung dinadaanan. Nasa derail sila. So, you know, maraming tao talaga ang kailangan ng tamang pamumuhay. Now, you know what? Kakaiba, no? Bakit tinuturo ni pastor ang tamang pamumuhay? Hindi spiritual. Let me tell you, ang spiritual ay ang tumama sa pamumuhay. Amen. Hindi yung buhay mo, walang tama sa pamumuhay, tatawagin kang spiritual. Ang tawag doon sa panahon na yon, mga religious, yung kumbaga, gawa ng mga spiritual, pero sa loob ng bahay, sira, no, relationship sira, walang nagagawa sa kanyang kabuhayan, na parang pabigat lang. I mean to say, a person who's spiritual is one who knows how to live. Yes. So when I talk about how to live, it's making you real spiritual. Ooh. The way to become spiritual is to know how to live properly on earth. Ayan. So, ang mga Kristiyano na spiritual, ina-expect sa kanila, hanapin paano ba mabuhay sa ibabaw ng mundo. Hindi yung paano bang maghanap ka na lang ng pera. Ang paghanap ng pera ay masyadong literal na physical. Ngunit pag nagsalita ka sa spiritual, paano ba mabuhay? Kasama yon. Pero, hindi yun lang. Ayan. Kasama yon. Pero hindi yun lang. Sa mga iba, yun lang ang hinahanap nila. Kaya wala sila sa church. You know, they look always for money. It is pragmatic. Ang tawag ng pragmatic, practical yon. Totoo yon. Pero hanggang practical ka lang. Hanggang flesh and blood ka lang. Hanggang, material. Pero dapat, nakikita mo sarili mo, hindi ka lang isang taong material, physical, kundi may spirit ka. So, meron din gumagalaw na spiritual, realm. Meron diyang mga tinatawag na nagmamatsyag na spiritual, na tinatawag na cause and effect. Kaya ang spiritual na tao, marunong mabuhay kasi hindi siya nakalagay lang sa physical. Nakalagay siya sa likod pa ng physical, may mga nangyayari sa spiritual realm. Kaya sa sinabing spiritual man, because naniniwala siya na ang bagay ay hindi lang material. Meron yang tinatawag na energy. At sa tao, hindi lang yan physical, kundi meron yang spirit. So now, sino gusto mabuhay pa ng tama sa ibabaw ng mundo? Raise your hand.
Just raise your hand as acknowledging. Let me pray for you immediately. Father, please, we, the people, humble ourselves. We would like to continue to lead properly with wisdom habang narito kami binigyan mo ng pagkakataong mabuhay. We would like to live this life properly according to your ways and according to your wisdom. In Jesus' name, amen. Now, let me tell you one more. Habang ikaw nabubuhay sa ibaba ng mundo, wow, beautiful. Look, ang Panginoon ay dumating. Nung dumating ang Panginoon, hindi siya dumating, as I told you last Sunday, picking it up, pero I will move forward. Hindi siya dumating para siya ihiwalay mo at siya yung sambahin mo lang. Although sambahin is tama, pero hindi mo siya inihiwalay dapat. Ngunit maraming tao, iniwalay ang Diyos at nagkaroon ng separation. Siya yung Diyos na sinasamba kong banal, ako hindi, kaya marapat lang. So, ang tingin mo sa sarili mo ay separate. Yung separate na yon, ang gusto kong i-collapse. Kumbaga, i-collapse, hindi ko na maglalagyan ng space, i-collapse ko. Magkaisa na yan, magkadikit. So, kinakailangan sa isip mo, ikaw at ang Diyos ay hindi magka-separate. Ayan. Kaya ba ng isip nyo? Nung ang Panginoon ay dumating, hallelujah, maganda ito ang Diyos ay dumating, alright, nagkatawang tao, dinala ng Panginoong Jesus, ang Diyos sa tao. Hindi dumating si Jesus para maganap ng pagsamba. Dumating ang Panginoon para dalhin ang Ama sa tao. Woo! Kaya ang gift ng Panginoon ay hindi yung kayamanan, hindi niya gift yung skill, hindi niya gift yung malaking bahay. Ang totoong gift niya, isa lang. Ang gift na binigay ng Diyos sa tao, walang iba kundi ang kanyang sarili. Ang pumapalakpak, nakakaintindi. Thank you, Lord. So, the gift ng God sa tao, hindi yung kanyang kayamanan, katalinuhan, kapangyarihan. Ang gift niya ay ang kanyang sarili. So, kung anong meron ng Diyos, kasama yun. Gusto kong ma-realize ninyo. You see, I'm not asking you na dagdagan niya sa sarili niyo. Meron ka na yan. The only thing is, hindi mo siya na-recognize. Hindi mo siya na-realize. So don't think about, kailan ko kayo makukuha yun? No! Meron ka na. Hindi mo lang na-realize. Pag na-realize mo, siya yun na yun. So ang kulang sa tao ay ma-realize siya kung anong meron siya. Hindi yung kung anong wala siya. Kung meron kayo narinig sa akin maganda, naku, sana po. Ang tao, nag-master, ang mastery niya ay alam niya ang mga bagay na wala siya. Kaya, nabubuhay ka na alam mo ang lahat ng wala ka. Wala ako niyan. 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 So, master mo ang lahat ng wala sa iyo. Ganyan ang maraming nabubuhay. Alam niya ang lahat ng wala siya. Kung sa philosophy, maganda ba yung philosophy na yan? Minaster mo yung alam mong wala sa iyo. Pero yan ang buhay mo. No! Naintindihan niyo ba ako? Pag sinabi kong alam mo, lalagyan ko ng ibang salita, alam mo, ang word na gagamitin ko, masyado kang aware. Aware na aware ka sa mga bagay na wala sa iyo. Ngayon lang, aware na aware ka na wala kang enough na pera. Yung word na enough. Yung word na enough. May pera ka, pero hindi enough. Kaya ang salita mo, wala akong pera eh. Halimbawa, may 5,000 ka. Sa isip mo, hindi enough. Wala akong pera eh. Halimbawa, may 10,000 ka. Pero pag sinabi mo, wala akong pera eh.
So, mas aware ka. Tama ba ako? Sa buhay mo, na binubuhay mo, at walang ibang magbubuhay sa buhay mo, kundi ikaw. Ngunit ang paraan ng pamumuhay mo sa buhay mo, sobrang liko sa mali. Bagamat ang puso mo'y nagmamahal sa Panginoon, pero ang direksyon na nilalakaran mo ay binabagkas mo ang mali. Sino ang gustong tumama? Oh, taas lang kamay. Pag sinabi kong gustong tumama, ganito yon. Di ba? May puso ka na nagmamahal sa Panginoon. Pero liko ang daan mo. Instead na diretso ka, lumiko ka. Ang tawag doon, you miss the mark. Woo! Ito yung mark na dapat natamaan mo, na mali ka. Ang tawag doon ay sin. Kasalanan. So, ang sin ay hindi necessarily, pero ngayon na lang, sa dami na ngayon natin ng mga moral na awareness, yung kunyari, ikaw ay nagnakaw, moral. Pero, ang origin ng sin, ng ibig sabihin ng sin, is missing the mark. So, doon pa lamang na dapat lumalakad ka doon sa direksyon na yun, na mismo, nag-sin ka na. Wala pang moral yun. Yung sin na yun, alright, may iba ng mga mas mabibigat na pangalan. Merong word na transgression. May word na iniquity. Pero wag na muna tayong pumunta doon. Yung original pa lamang, you miss the mark. Pag sinabing you miss the mark, meron kang gustong tamaan. Halimbawa, meron kang bow and arrow, pinapana mo yung certain object, hindi mo tinamaan, you miss. Ang ibig sabihin doon, nagkasala. Kaya si Eve at si Adam nagkasala, wala namang kasalanan sa pagkain. Na-miss lang nila yung mark na dapat ang kinain nila doon sa the tree of life. Sala. Ngayon, I am concerned about living your life. Alright? Marami sa atin, minaster yung alam nilang wala sila. Pakiisip nga lang, bakit yung minaster yung alam niyong wala kayo? Ano ang mangyayari sa alam mong wala sa iyo? May mangyayari o wala? Doon pa lang, you miss the mark na. Dapat, ang alam mo, yung meron ka. Kaya sa Old Testament, dumating ang isang propeta. Ano nga pangalan ng propeta? Nung sinabi, ano meron ka sa bahay? Meron na lang po isang dakot na harina at meron ang maliit na langis. Alright. Kakaunti na lang yon. Pero, ang message ng Panginoon doon, tinatanong niya, ano alam mong meron ka? Dahil hindi mag-miracle ang God mula sa wala. Ngunit kung ang buhay mo, minaster mo sa mga bagay na alam mo lahat ng wala ka, bakit mo inalam ang lahat ng alam mo wala ka? May nangyayari ba na alam mo yung wala ka? Eh bakit yun ang binubuhay mo? Kaya pag may naririnig ako, wala ako niya. Aba, alam mo yung wala ka? Alam mo, pastor, wala akong... Aba, alam din nito. Dalawa na silang master of none. Mga kapatid, buti na lang maraming mga doctorate dito. Doctor of nothing. Wala ako niyan. Wala ako niyan. Yung isa ayaw magpatalo, mas lalong wala ako niyan. Mas lalong wala ako niyan. Naku mga kapatid, sa Kristyanismo, sabi mo, bili tayo niyan, wala akong pera eh. Attend tayo seminar, naku, wala akong pambayad. Narinig yung sarili nyo?
Narinig, Pastor. Buti na lang, ikaw ang magandang audience ko. Yung iba, nagbaba, loading? Loading. Alright. Natututo ba kayo mabuhay ngayon? Umpisaan pa lang yan. Sa buhay, hindi dapat alam mo ang mga wala sa iyo. Sa buhay, ang alam mo, meron kang ano sa iyo. Salamat sa mga pumapalakpak. Hindi yan para sa akin, para sa inyo mga nakakaintindi. Maintindihan ka, napapapalakpak ka. Yung mga bumping para, buffering, mga loading, wala pa yan kasi babot. Mamaya-maya, kahit nahuli, pumalakpak ka pa rin. Para kahit na pa paano, pumalakpak ka, late na. At least alam ko, ikaw yung late mag-loading. Yung sumasabay, okay. Pero kunyari, nakaload ka at tapos sila, pumalakpak ka nag-isa. Ikaw yung nahuling nag-load. At least nakaload ka. Yung iba, hanggang ngayon, naka-wait, saka pa rin, ay pumalakpak, loading na. Patulog na. Mga kapatid, exercise din yan. Are you listening? Kasi sa tuwing may sinasabi ako, sasabihin ni Brother Jojo, naalala ko pa yun, hindi kasi iba hindi ka agad nakaka-pick up. Okay. Pero sanayin mo naman pumick up ng mabilis. Yes. Aba naman, kung 1 taon, 2 taon, nandito ka na sa akin, pag ako nasalita na kaganyan ko. Tapos mamaya na lang after service, tapos may magpapala, yung pala ibig sabihin ni Pastor? Okay. Saka pala pumilakpak, tangali na. Pag pumalakpak kayo, yun yung napagkaunawan nyo. Alright. So, a lot of people do not know. The Lord is always saying, what do you have? What do you have? Sabi ng babaeng balo. Alright? Sabi niya, well, ako po may harina lang natitira. Well, kahit ano yan. Sabi ng Panginoong Yesus, nung siya nasa kasalan. Alright? Saan lugar ngayon? Ano? Kasal sa pag tinagalo, ano? Yung kasal sa kana. Ano? Kasal sa kana. Kasal sa kana. Okay, sige. Pero hindi yung delay ng kasal. Hindi, kasal sa kana. Alright. Now, sabi ng Panginoon, ano nakita niyang nandoon nung wala na daw wine? Meron doon mga jars. So you see, the Lord will always see what you have. Now, you know what? Your mind should always see what you have. Remember, paano na-deceive si Eve? Na-deceive si Eve kasi hindi niya nakita kung anong meron siya. Yes. Amen. Ganon din ang nangyayari sa iyo. Mahirap ka kasi hindi mo alam kung anong meron ka. Deceive kayo, tayo, pero ako, umihiwalay na, kayo rin, umihiwalay na rin. Ganito yun. Habang hindi mo alam ang meron ka, ikaw ay nadadaya. Amen. So, si Eve, sinabi niya, alam mo ba, Eve, pag kinain mo to, tutulad ka sa Diyos. Aba, Eve, hindi mo ba nalaman na ikaw ay katulad na ng Diyos? Nilikha ka sa image and likeness. Sinabi ng serpent, and you shall become like God. Eve, bago nga sinabi ng serpent yon, you are already. You are. Since hindi niya alam, so akala niya, yung binibigay ng serpent ay something na wala siya. Akala niya, wala siyang image ng God. So, merong nag-offer. Ganon din po sa atin lahat. Alam niyo ba, kayong lahat, tayong lahat, ay mayayaman na? Yes. Parang hindi, parang ganyan,
Alam niyo ba na kayong lahat, tayong lahat, ay mga marunong at matatalino na? Kaya lang, hindi mo alam. Laliman yung isip nyo. Hindi ka aware. Hindi ka gising. Kumbaga sa English, you are not awakened to that. So you are not awakened, you are not aware. And you are not aware, you are not conscious. So everything of this, nakadim. Nakadim. Lukot ng dilim. Pero actually, may liwanag na, pero natalokbongan. May talokbong, pero sa loob, liwanag. Merong kananom. So ngayon, naghahanap ka sa labas. Habang naghahanap sa labas, mahirap maghanap ng salamin sa labas habang ang salamin mo nasa ulo mo. Asan yung salamin ko? Sino nakakaranas? Salamin ko. Salamin ko, salamin ko. Salamin ko. Kailangan ko ng salamin. Nangangailangan sa salamin, meron na siya. Ang kailangan na lang ilagay sa mata. Alam niyo mga kaibigan, lahat ng nakaganito, ang ibig sabihin nun, malabo ang isip. Kasi sinasalamin niya, isip niya doon, malabo na. Kung saan nakalagay ang salamin, yun ang malabo. Pag nilagay sa mata, malabo ang mata, so kailangan salamin. Pag nilagay dito, ang ibig sabihin nun, malabo ang utak. Now, point of the matter is, naghahanap ka ng meron ka na. Nakaintindi? So, ang messages dito sa Christ liveth in me, pinapaalam sa iyo, pinapaalala sa iyo, pinaparecognize sa iyo, hindi to poetic, hindi to metaphor, hindi to something na mga forsyado. This is real law. Meron ka na! Ay, marami na pumapalakta, nakakaliwanag. Parang ayaw mong tanggapin, di ba? Dahil, bakit ganon sa physical, ganito pa ako. Yun ang papaliwanag kong susunod. Bakit? Kung ano ang nasa physical mong kalagayan ngayon, yun kasi ang na-translate, tandaan yung mirror of life. Kung ano ang nakikita sa iyo, yun lang din ang ipakikita ng mirror of life sa buhay mo sa ibabaw ng mundo. So ito ang nangyayari sa iyo, galing yan sa kaalamang wala. Hallelujah. Kaya sa sino mang nakakalam na sinasabi ko, maghabol ka sa buhay mo dahil ang tagal mong nalinlang. Kaya nga sabi ng Panginoon, you know, the truth shall set you free. At ang truth na yon, hindi yon something outside of God. It is God who is in you, who is the truth. Alright. Now, yung mga tinuturo ko sa inyo dito ay mga bagay ng meron ka na. Parang mababaw ang bababaw ang dating. Halika nga, Pastor. Usapin kita nga. Ako, pag ako gustong kumausap sa kanila, ikaw ang kakausapin ko eh. Alright. So, maglagay ka ng peace. Yeah. Pastor, pag sinabi kong, meron ka na hindi mo alam, teka muna. Siguro may mga tao talagang hindi nila alam ang hindi nila alam. Meron, Pastor, meron. Ano? Sige, yeah, okay na. Meron. Wala pa rin microphone. Hello. Meron na. Hello. Yan. Meron. Maraming ganun, Pastor. Alam kaya nila yung ibig sabihin ng, alam kaya nila yung hindi nila alam? O hindi nila alam ang hindi nila alam? Karamihan hindi nila alam yung hindi nila alam. Palagay mo, bakit hindi nila alam ang hindi nila alam? Tulog kasi, Pastor. Tanging ang tulog lang ang hindi nakakaalam ng hindi niya alam. Oo nga. So ngayon, anong mangyayari sa mga hindi nila alam ang hindi?
Ayun. Yun. Ulitin ko ha. Taas lang ang kamay. Sino dito ang hindi alam ang hindi niya alam? Yon. Abay, isa lang nagtaas. So, honest, dalawa, tatlo. Ibig sabihin lahat na hindi nagtaas. Alam nila, ang hindi nila ang alam. hindi nila alam? Yun, yung hindi nagtaas. Talaga? Alam nila? Ano ang hindi mo alam? Yung mga hindi nagtaas. Ano ang hindi mo alam? Sige, sagot. Baka magulo yata ang mapag-uusap na ito. Actually, pag ito pinag-usapan, Sabihin mo nga sa akin ang hindi mo alam. So, parang nagkakaintindi ba tayo dito? Maganda itong usapan na to. Kaya sabi ko sa inyo, pag kayo narito sa Christ Living in Me, mag-iisip kayo. Mag-iisip talaga, Pastor. Hindi kami yung parang tatapik lang na, parang kasi may nagsasabi sa akin, Pastor, pag ikaw naman mag-preach, yung ano lang, yung parang tapit lang, yung parang pampering lang. Pwede naman kayo pumunta sa iba. Huwag nyo na lang kami baguhin. Kasi ito yung gusto namin. Yes. May mga taong gusto na talaga yung mataas na, yung pang-kolehiyo. Yung pang-elementary, yung mga hindi pa nagsasawa, manatili na kayo riyan, sige. Yung paulit-ulit. Paulit-ulit. Ako sanay na ako sa buhay ko na yung pagkain ko sa tanghali, yung din sa hapon. Pero pag sa message, hindi ko gagawin sa inyo yun. Ako, binuhay ako ng aking asawa. Saan? Na kung anong ulam sa tanghali, yun din ang sa hapon. Ganon? Pag uwi ko niya, pagagalitan ako, bakit hindi ang pinipreach mo? Eh, yan na nangyari sa buhay ko eh. Alam nga naman ako magsinungaling. Isang lutuan lang yan. Kaya ang buhay ko, nasanay na kung anong ulam sa tanghali, sigurado yun din ang sa hapon. Ano yun, Pastor? Para hindi maging ulam ko sa hapon, kailangan, binili ako ng sarili ko, lalabas ako, para maiba Para naman. maiba naman. Oh, talagang Oo. talagang lagi kayong for a change na, Pastor. Oo, pero pag dating sa message, ayokong gawin sa kanila yon. Progressive tayo. Napaka-blessed naman natin. Amen. Kung ano yung ginawa sa akin, hindi ko gagawin sa inyo. Tama. Kaya palakpak tayo, mga kapatid ba? Napakapalad natin. Sinasabi ko to, para malaman nyo lang kung ano dinaanan ng buhay ko. Ayaw yung daanan namin, Pastor. Ha? Ayaw yung daanan namin. Wag, mahal ko kayo eh. Yeah. Salamat Okay, sa pagmamahal. now, hindi nila alam ang hindi nila alam. Nung tinanong ko, ayaw nila magtaas, so alam nyo ang hindi nyo alam. Hindi rin nila alam ang sinasabi ko. So, magkaliwanagan tayo. Sige nga. So, Pastor, bakit ang mga tao, kadalasan, mas alam nila yung hindi nila alam sa buhay nila? Ang dami na nilang nababasa sa Biblia. Pero pagdating sa paglakad ng practical na buhay, mas marami tayong hindi alam sa buhay natin. Totoo eh, Pastor. Sige nga, masabi mo nga kung anong masasabi mo dito. Bakit ganun ang buhay natin, Pastor? Bakit nakalagay tayo sa ganun? Alam niyo, habang nakikinig ako kanina kay Pastor, tuwan-tuwa ako eh. Nakikinig po? Sobra akong natutuwa. Dahil parang may isang napakalaking nagbukas na liwanag sa isip ko kung paano talaga tayo magkakaroon ng isang buhay na ginugusto natin eh. Yung kanina, simula pa lang ni Pastor, sabi niya kanina, tayo ay nasanay na mas maging aware doon sa kung ano yung wala tayo. Pero umaasa tayo na sa pagiging wala, magkakaroon. Oo, galing. Oh. Marami ang umaasa na sa paulit-ulit ng pagsasabi nila ng mga wala sila, umaasang isang araw, magkakaroon sila. Ang galing ng pag-asa niya. Saan ba yan sa Biblia? Sige, tuloy mo. Principle to, Pastor. Sige. Okay. Inihalimbawa ni Pastor, kasi yung awareness natin, maganda yung sabi eh, ang tao nabubuhay sa mundo na ang awareness niya ay more on focus and minaster niya yung kung ano yung wala sa buhay niya. Instead na maging aware siya kung ano yung meron siya. At inalimbawa nga ni Pastor kanina, yung babae sa Lumang Tipan, yung babae na pinausap ni Elijah, ano ang meron ka? Ano ang meron ka? Sa Bagong Tipan, meron din po yung kahalintulad. Noong may 5,000 katao na nakikinig kay Kristo, naalala niyo po yon? Nagtanong din ng Panginoon, ano ang meron kayo? Sumagot, meron tayong 2 isda at 5 tinapay. 2 fish and
5 loaves. Of bread. Pero kung iisipin natin yon, iisipin niyo po yon, paano mapapakain ng ganun kakaunting pagkain ang libo-libong katao? Oo. Di ba mga kapatid? Oo. Para sa isang logical mind, hindi niyang kayang pakainin, parang pang isang tao nga lang yun eh. And they were talking about thousands of people, or minimum of 5,000. Mga ano pa lang yun? Men pa lamang yun. Wala pa din iba. Ngayon, ang point dito, nakita ko po, Pastor, mga kapatid, no, isang totoong personal ko itong tinanggap, Pastor. Thank you so much po, Pastor. Thank you so much. Kapag hindi natin dinala o inilagay ang awareness natin sa kung ano yung meron tayo, never talagang ang buhay natin magkakaroon. I will give you my personal experience. Alam nyo ang dinanan ko sa buhay ko. Right? Maraming nawala sa akin noong mga panahon na yon. Nawala pamilya ko, nawala yung former relationship ko, nawala yung mga anak ko sa akin, nawala yung trabaho ko, nawala yung finances ko. Ang daming nawala sa akin noon. Na kung titignan ko, pwede kong i-focus yung aking isip sa mga bagay na nawala sa akin, nawala na sa akin. Nakukuha niyo pa mga kapatid? Yes. Na pwedeng tuluyan na akong dumausdos at sumubsob at dumapa ng lubusan na sukdulang hindi na ako makatayo. Hanggang sa ako yurak-yurakan na lamang ng kaaway at ng karanasan ko. Pero alam niyo po, ginising ako ng Panginoon. Ginising ako ng Panginoon, ginising niya ang awareness ko na hindi ko makita yung mga na nawala sa akin. Alam niyo po kung ano ang ginising sa akin ng Panginoon? Ginising ako ng Panginoon kung ano yung meron pa ako. Oo. Bagamat maraming nawala, ngunit hindi ibig sabihin walang-wala na ako. Meron pa rin akong meron ako. Una, ang sabi ng Panginoon, meron ka pang buhay. So nabalo yung awareness ko, buhay pa ako, at least buhay pa ako. Pangalawa, sabi ng Panginoon, meron ka pang kalakasan. Malusog pa ang iyong katawan. So alam niyo po mga kapatid, yung awareness ko na dati lugmok ako sa pag-iisip ko, palagi pagdidibdib ko, palagi sa mga wala na sa akin, nabaling yung awareness ko doon sa kung ano yung meron ako. Alam niyo po, ang patotoo ko, totoo yung sinabi ni Pastor, noong ibinaling ko yung awareness ko sa kung ano ang meron ako, doon nagsimulang unti-unting bumangon ang buhay ko. Amen? Doon unti-unting pinarami ng Panginoon yung mga bagay na meron ako. Hindi nagpaparami ang Diyos mula sa wala. Kaya the more tayo nag-iisip at nagsasabi ng mga wala, that means walang pararamihin ng Diyos sa buhay mo. Pero the moment nagsabi ka at ni-recognize mo kung ano yung mga meron ka sa buhay mo bilang anak ng Diyos, doon mag-multiply ang Panginoon sa buhay mo. Kaya ako'y natutuwa at nagpapasalamat sa mensahe ngayon na kung ito lang din po ay ipapractice natin. Mga kapatid, kaya nga tayo sinasabi lagi maging grateful. Ang sabihin ng grateful ka, aware ka sa kung ano ang mga meron ka. Kaya tayo hindi grateful, karamihan ng mga tao kaya hindi grateful, laging aware sa mga bagay na wala sila. Pakinggan mo ito, Pastor, ha? Pakilagay mo lang, Martina, ulit. Gusto ko makita yung sa scripture kung anong meron kayong pinakamalaki. Ayan na. Yung the best na meron ka, yan na ipapaalam ko sa inyo. Kaya ako po, isa lang kong taga-ilaw, pero mag-iisip ka kailangan. You go to John, the Gospel of John. Meron akong pakikita sa inyo. Wow. Sa verse 12, John 14, verse 12, yan, ito po, lalakas ang inyong mga buhay. Pag lumabas kayo rito, sasabihin nyo, salamat, nakapakinig naman ako ulit every Sunday. Kasi gusto ko lumalakas ang buhay nyo. At yung bang buhay nyo rito, kahit ano nangyayari, mas mataas ang inyong buhay kaysa sa mga circumstances around you. Now, nakalagay dito. Alright? King James to, no? Holy Bible, New International Version. Sa King James, alam niyo naman, pag sinabi niyo si Pastor Rene,
lover ako ng King James. Medyo King Rene. Kasi yung Rene means king. Although, verily, verily, I say unto you, doon sa mga hindi nakapakinig sa akin, ang verily, ibig sabihin, amen, amen. Tayo pag nananalangin, sa uli ang amen. Ito, si Lord, nagbigay ng panibagong way. Sa unang amen. Amen, amen. Verily, verily. Parang amen. So be it, so be it. Truly, truly. Amen, amen. I say unto you. So yung sinabi niya, itong sasabihin niya, napaka. Ayan. I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. Mga kapatid, ang meron ka ay ito. Tandaan nyo, pakinggan nyo. Ang meron ka ay, kung anong nagawa ni Jesus, magagawa mo rin. Meron ka ba? Pastor, meron ka ba nun? Meron. Oo, ngayon lang nalaman. Sino nakakaalam ngayon na meron ka nun? Taas mo kamay, meron ka nun. Ayan. Kaya lang, mamaya-maya. So, meron ka nun. Hindi lang nangyayari. Kasi, hindi mo alam. Hindi mo alam na meron ka nun. Ang alam mo, tao lang ako. Mahina lang. At akong bilang tao, hindi ko kaya yan. Yun ang alam mo! Yes. Pero si Jesus na Panginoon na nagsasalita sa iyo, ang meron ka ay kung ano ang nagawa ko, sabi ng Panginoon, Ay ay magagawa. kaya mo rin! Amen. Amen! Ang tanong, kaya mong paniwalaan? Yes. Ano sabi? If you can believe, If you ano sabi? can believe, Ano? nothing is impossible. So you see, all you have to do is to, Believe. all you have to do is to, Believe. all you have to do is to. Believe. So, question, can you believe? Yes. Is it possible for you to believe? Yes. So nothing is impossible if you Nothing can is believe. possible. Yes, po. Pero bakit nagiging impossible? Because You do not believe. you do not believe. You do not believe because you are not aware. Because you are not aware. You are not aware because you are not awakened. Awaken. So ngayon, buti na lang nasa Christ live it in you. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang sinasabi ko, dito sa Christ live it in me, nanggigising to. Amen. Pakisabi mo nga sa katabi mo, gising ka na ba? Sabi mo sa katabi mo, gising ka na ba? Alright. Alam nyo, spiritually, kailangan natin ng gising. Everyone, I'm awake! I'm awake! Right. So, number one, meron kang, he that believeth on me, sabi, the works that I do, he shall do also. Meron o meron? Sabi mo. Meron. Meron ka pang dagdag. May bonus pa. May bonus pa. Pastor, pakibasa mo anong bonus? Ito yung bonus, mga kapatid. Ano masasabi? Sabi ng Panginoon, and greater works than this shall He do. Teka muna. Yung nagawa niya, kaya kong gawin, ibig mo sabihin, pwede pang taas ng doon? Pwede pang lumagpas yun, Pastor. Meron ako noon? Meron din, sabi. Meron ka noon? Meron din ako noon. Meron din sila noon? Lalong meron sila noon, Pastor. Kaya mong paniwalaan? Kayang-kaya. Kaya ko bang paniwalaan? Yes. Kaya ba nilang paniwalaan? Kayang-kaya rin, Pastor. Sino ang nakikita niyang parang gusto niya mag-adjust sa buhay na meron siya? Sino magsisimula makakita ng meron siya? Baba ang kamay. Mula ngayon, pakisabi ko lang sa iyo, kunyari, diyan ka, dito tayo. Ikaw kinakausap ko, pero lalagpas sa kanila. Kasi magandang ganyan eh. Ikaw kinakausap ko, pero sila din. So pag sinabi ko sa iyo, mula ngayon, pastor, huwag ka na magsasalita na wala ako. Opo, Pastor. Wala akong pera, Yes. wala akong talino, wala akong koneksyon. Dapat mabura yan. Amen. Amen, amen, amen. Kasi the moment magsalita ka na wala, kinikilala mo yung wala sa iyo. Siya yung binubuhay ko. At nagkakamali ka sa first commandment. I am the Lord your God. And there is no one else. Pakisabi mo, I am the Lord I am the Lord your God. Sabihin mo ulit yan. Sabihin mo lang, one more. I am the Lord your God. Ikalawa,
And no No, one no, else. yeah, I am the Lord your God pa rin. I am the Lord your God. Question. Who is the Lord? Doon sa sentence na yon? God. I am. Yun! Ulitin natin. I am. Ulitin nga. Sabihin mo, I am the Lord. I am the Lord your God. Sino ang, who is the Lord? Your God? I am. I am. Now, yung I am na yon, yun ang awareness mo. Tapos yung awareness mo, sinasabi mo, I am nothing here. I am nothing. You are already sinning the first. Yung I am mo, nakakakita ng wala. Binigyan ka pa ng awareness para makita yung wala. Anong klaseng tao ka? Ganito ko sa'yo. Sa kanila din yun, pero... Ginagamit mo yung awareness mo, binigyan ka ng awareness para makakita ka ng wala. Kaya ka binigyan ng awareness para may makita. Ang pangalan ng Panginoon sa Tetragrammaton, Yod, He, Bow. Wow, He. He. Pag ginamit ko yung J, Yod, He, Vav. Pag sinabi ko yung Y, Yod, Y, W yun, Wow, W-A-O. Yung Yod, yun yung awareness. Yung He, seeing. Para makakita ka. Binigyan ka awareness, wala ka nakikita. Pambihirang awareness yan. Pag sinabi mo ulit, Pastor, wala akong pera eh. Ang galing ng awareness mo. Natututo kaya mga kapatid natin? Amen. So, natututo. Kunyari, sabihin ko, sa susunod na Thanksgiving natin, pupunta tayo doon. Tapos bigla sabihin na, Pastor, wala akong pera. Ang galing, ano? Saan ba tayo next? Alam mo, ang binabala ko kasi, yung mga nakakasama, Baguio naman talaga eh. Wow. Bago yan, ha? Baguio. Bago yan, bago. Bago yan. Kasi last time natin, 2022. Tagal na nun, 2022. Oo. Yung ibang ayaw sa Baguio, sige, Sa luma paluma sila. Sa luma. Baguio. Now, baka akalain nila, mahal ang pamasahe ngayon. Tayo nga, pag meron mga, di ba, ngayon kahit 150, hindi ko sinasabi wala akong pera. Yes. Lagay mo lang. Yes. O kita mo, sila ngayon natakot, binabababa nila. Eh, ikaw nga, ganyan na sinabi mo. Nung ikaw nagpapagasolina, nasabi mo? Hindi napagasolina ka. Sabi ko kasi, kinuwento ko, Oo. yung mga nagpapagasolina, kadalasan, kailan ba bababa yan? Oo. Naiinis sila, no? Eh, one time, nagpagasolina ako, sabi ko sa attendant, sabi ko, may tanong pala ako, kailan ba ulit tataas yan? Sabi ko, kasi excited na ako eh. Sabi nung attendant, Sir, kayo lang po yata yung nagpagasolina rito na excited pang tumaas. Sabi ko, oo naman. Kasi kung hindi pa bababa at tataas, eh di din ako sa tataas para I make myself excited. Kasi kung madidepress ako, maiinis ako, wala naman mangyayari. Diba? So yung awareness ko, nilalagay ko sa pagiging ready at pagiging, healthy. Hindi ka dapat pumunta sa magko-complain ka, maiinis ka kasi it will not help para sa akin. So wala lang. Sabi ko kasi attitude pinapractice natin na in the midst of this situation, taasan natin yung state of being natin. I will continue on that. Actually, dapat ganyan ang ating mindset. Hindi ka maapektuhan na, mahal na, hindi na ako magta-travel. No! Ang mindset mo dapat, mas mataas ka sa circumstances. Amen. Did you know that sinabi ng Panginoon sa Exodus chapter 7 verse 1? Exodus chapter 7 verse 1. Ito, wala to sa basta dadagdag na lang. Ang circumstances, mataas ka dapat. Ano ginawa ng Panginoon? Babasahin ko. And the Lord said unto Moses, See, sabi ng Panginoon, tignan mo, ginawa kitang Diyos. Kitero, I have made you God to Pharaoh. Pastor, pakinggan mo tapos mag-respond ka. Si Pharaoh represents ng kalagayan mo sa buhay, yung sitwasyon, environment. At sa panahon na yon, si Pharaoh, inoopres siya. Yes. So, pwede yung gasolina, inoopres ka. Tama.
Pero huwag ka magpasailalim. Amen. Sabi ng Panginoon, see, I made you God. Kahit sa krisis na yan, Amen. you are God. The Lord. Hallelujah. Come on! Praise the Lord. Ibig sabihin ng Panginoon, hindi ka alipin. Amen. I am not. Sabi ng gasolina, alipin ko kayo, tigil kayo. Ano alipin? Alam niyo mga kapatid, nung Friday lang, pumunta ako sa Lobo. Lobo, Batangas. Pampanga. Batangas. Merong babae doon nanghihingi. Yung mataas na babae, na Barbie doll. Kilala niyo yun? Doon sa Lobo. Sa Lobo. Lobo, Batangas yun. Lobo, Batangas. Hindi niyo pa alam yung nakatayo doon na babaeng nanghihingi. Alright. Nanginginig. Doon kami. Mula dito hanggang doon, 95 kilometers. Nung minention ko, balikan ko. May get 2004 to 2008. Nakakommit na ako. Hindi na ako nagsasabi na, naku, ang sakit sa gasolina. Hindi. Nung ako nagmaneho, in-enjoy ko. Yes. Tapos, pasensya ka na, pinarating ko ng 120, 130, ang bilis pa rin. Woo! Siyempre, pag mabilis din yung gasolina. Woo! Gudo. Di, wala sa full tank, bumaba na bumaba. Mga kapatid, when things happen around you, make sure you get this verse. May circumstances ka, listen up. God made you God to your situation. God made you God to your condition. Pag sinabi, ikaw ang nagpapanginoon, ikaw ang magkukumand. Hindi ka yung inuutosan. Kaya dapat, yung mga word na wala ka, meron ka. Because ang God, meron lagi. So, dalawa po sinabi ko. Meron ka, ang magagawa ng Panginoon, magagawa mo. Pwede mo bang tanggapin? Tapos, more than this, expect mo yung mga more than this. Yun na excited. Excitement. Kasi may more than this sa buhay mo na magagawa ka. Yun ang gusto kong buhayin nyo habang buhay kayo. Wow. Sino tatanggap nun? Would you like? Now, mga kapatid, pag kayo nakikinig dito every Sunday, lalakas ang buhay nyo. Amen. Ano man ang hinaharap ninyo, paniwalaan nyo lang. Marami pong naniniwala sa sinasabi ko. Pastor, ikaw ba naniwala na? Yes po. Kaya nagbago buhay mo? Yes po. Sobra. Alam niyo nung last nyo yesterday, sabi ko, sa lahat ng gustong bumili ng electric car, pinag-pray ko, sabi ko, lahat ng gusto, sabi ko, na-feel ko that, kailangan na natin electric car. Kahit pa paano. Ngayon, pag bumili ka na ng kotse, medyo isip mo. Bakit? Kasi yung ICE kasi ibig sabihin ng internal combustion engine, tumatagal yan ng kahit 30 years. Totoo yan. Pero pag bumili ka na ng mga tinatawag electrical, ihanda mo na sarili mo na ang kotse mo, parang cellphone. Mga 10 years. Pumupunta na tayo sa isang generation na ang kotse, para na lang cellphone. Battery na Are you with me? Yes po. So, pwede mo i-dispose or what? Pero kailangan mo nang bumili. So, anyway, medyo advance lang ang isip ko. Yung mga iba, hindi pa nakaka-process. So, sabi ko, sino gustong bumili? Pinag-pray ko. Kasi bakit? Ang mga pastor, gusto ko lagi naka-mobile. Kasi kailangan nilang, transportation sa init ng panahon. Ako yung nag-i-encourage. Kasi ngayon, pag sinabi mo, sino gustong bumili ng electric car? Sasabihin mo naman, wala pa akong budget. Kita mo, ano nila kung wala ka? Wala agad din. Ako, nagdidesire ako, walang budget. So what? Sinasabi ko lagi, ang kapital mo lang yan, imagination. Sino dito nakaranas na bumili sa sasakyan, wala namang pera sa bangko, pero nabayaran after 5 years, taas ang kamay. Amen. Si Sister Edith, Ngayon, yung mga hindi nagtaas, ayaw nilang maranasan. Yung mga ayaw maranasan, nandun na sila sa secure, sa comfort zone. Sabi ng Lord, kasama mo ko! Ipinagsisigawa mo, I will never leave you nor forsake you, sabi ng Panginoon. O sige na, lumabas ka. Huwag na lang muna, Lord, hindi pa natin kaya. Akalain mo, yung Diyos na pinagmamalaki mo na sa'yo, hindi ka iiwan, pero ikaw, ayaw mo lumabas.
Paano magiging exciting ang buhay mo? Kung ikaw ay isang average lang mabuhay, hindi ako galit sa'yo, pastor, sa'yo, ako lang nakikipag-usap. Average ang buhay. Ano mo ibig sabihin ng average? Mediocre yan. Mediocre. Mediocre. Eh, ayaw ng Diyos ng mediocre. Sakto lang, sabi nila. Ano yung coke? Sakto lang. Alam mo yung mga, Mismo. yung mga generation yun, Sakto mismo. sa tuwing nakikipag-usap, lalo yung mga millennial, ano, kamusta lang? Sakto lang. Minsan hindi ko maintindihan sakto. Parang talagang kailangan wiggle. Hanggang doon lang talaga. Oo nga. Sino dito sakto lang? So, sakto lang ang buhay. Coke lang yun. Sino dito sakto lang ang buhay? Bibigyan namin kayo ng coke na sakto lang din. Pag sakto lang ang buhay niyo, mismo. Na kung saan, gusto mo pa, pero sakto lang. Sana inom pa ako. Pero sakto lang eh. Alam mo, ang gusto ng Panginoon, ibuhay mo ang Panginoon ng maximum. Ibuhay mo ang Diyos to the max. Amen. Sino ngayon gustong ibuhay ang Diyos to the max? Sino? Taas mo lang kamay mo, feel mo lang, huwag ka mo na mababa. Alright? Mga kapatid, ang Diyos ngayon ay nag-enjoy sa buhay mo. Alam mo, nagsasalita siya, punta naman tayo doon. Teka mo na, Lord. Taas mo lang kamay mo. Sabi mo, teka lang, Lord, wala pa akong pera. Ang sinabi, punta tayo doon. Teka mo na, Lord, wala pa akong budget. Alam mo, pag sinasabi mo wala, kay Lord mo sinasabi yun. So, Lord, inuudyokan ka, pero hindi siya mag-decide. Ikaw ang mag-decide! So, ngayon, mga kapatid, sa pagtaas ng kamay mo, tayo ka lang. Tayo. Lord. Ito, pastor. Ito, bigyan natin ng move. Sino talagang gusto yung parang bang may energy sa loob na hindi ko nabubuhay ng parang average lang. Paliwanag mo yung average, pastor. Ano yung sabihin ng average yung mediocre? Average, pastor, simple as yung parang nag-settle down na doon sa kung ano lang yung meron siya. Oo. Sino na ngayon hindi magsasettle down? Sino ngayon gagawa ng something new sa buhay? Something more. Something more! Yes. Yan. Gusto ko kasi ang Christ liveth in me, yung mga talagang aggressive. Aggressive ba tayo nito? Yes. Aggressive na nasa Panginoon. Amen. Alright. Sino dito ang gusto magamit ng Panginoon din, mag-share the word of God? Yung bang something new sa kanila? Amen. Meron ako, madadalang kaluluwa. Marami na ako nasa iyo. I-share ko mga nalalaman mo. Sino magsasabi na kayo? Sa mo. Amen. Now, Pastor, hindi to about money. Pero alam nyo ba, dagdagan nyo din yung giving nyo. Hindi to dahil gusto ng pera ang church. No. Yung buhay mo, isa doon sa magbabago. How you give. And the first one that you give, yung house of God. Amen. Sino dito magbibili ng isa pa? Pagbabago sa buhay na, the way He gives unto the Lord. Yes. Amen. Just task mo lang kami, Lord, I want to do these things. Ngayon, panwala mo kung anong meron ka. Now, put your hands down, and we're gonna sing, and then we're gonna pray. Now, as we sing and pray, all right? Pag sinabi ko as we sing and pray, this is gonna be part of the closing. Now, the same way, mga kapatid, we don't much speak about our tithes and offering, no? But when I say, let your tithes and offering come here, your tithes and offering, are you with me? It's a big privilege. Why? Ang mga tao may sakit, hindi na makapagbibigay ng tithes. Are you with me? Habang ikaw nakapagbibigay, God will multiply the weight of your heads. Are you with me? Amen. Alright, let's give a song.